Kung isa ka po sa milyong-milyong Pi users na masigasig na nagmimina araw-araw gamit lang ang iyong cellphone, ay may mahalaga pong balita ako para sa inyo ngayon. Bumaba na naman ang kita ni Pi Network sa pagmimina ng kanilang coin. Simula po nitong August 1 ay ibinaba po nila ang mining rate ng 8%. At ngayon ay nasa pinakamababang antas na ito mula nang magsimula ang project. At hindi lamang yan, pinaalalahanan rin ng PiCore team ang lahat ng users tungkol sa lockup option kung saan pwede kang makakuha ng mas mataas na mining rewards pero may kapalit po ito. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit nila ginawa ito. Ano po ang epekto ng pagbabago sa mining rate, paano po gumagana ang lockup system, at ano po ang nangyayari sa likod ng mga updates ng Pi app. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung bakit po binawasan ni Pi Network ang kanyang mining rate ng 8%. Nito pong August 1 ay bumaba na naman ang mining rate ni Pi Network mula po sa 0.003165 Pi kada oras or per hour. Papunta po sa bagong halaga na 20 digits 27,746 Pi kada oras. Yan, ayon sa mga eksperto ng project ay ito na ang all-time low na naitala sa kasaysayan ni Pi Network. Ibig pong sabihin ay may mas konti na ang makukuha mong Pi tokens sa bawat minuto ng iyong pagmimina. Ayon po sa PiCore team ay ginawa raw ito para mapanatili ang sustainability ng kanilang ecosystem. Sa madaling salita ay gusto po nilang bawasan ang sobrang supply ng Pi tokens sa market. Dito po sa mundo ng crypto ay napakahalaga ng supply control para hindi po bumagsak ang value ng coin, lalo na kung wala pa itong actual na utility sa open market. Ngayon ay ano naman po ang layunin ng Pi lockup system at paano po ito gumagana? Kasabay po ng pagbaba ng mining rate ay muling pinaalala ng PiCore team ang tungkol po sa lockup mechanism. Kung pipiliin mo raw na ilock ang iyong mga Pi tokens ng maaga, ay pwede kang makakuha ng dagdag na mining rewards. At ayon po sa team ay maaaring umabot ito ng hanggang 200% na dagdag. Para po sa mga hindi nakapag-migrate sa mainnet, ay makikita po ang pre-migration lockup option sa mainnet tab ng app. Sa kabilang banda, kung naka-mainnet ka na, ay pwede mong gawin ang post-migration lockup gamit po ang Pi wallet. Pero paalala lamang po, kapag na-commit mo na ang lockup, ay hindi na ito pwedeng balikan or kansilahin. Kaya ang sino mang papasok sa ganitong sistema ay dapat pong handang maghintay sa mahabang panahon. Ayan, ngayon ay paano naman naiiba ang lockup system sa ibang crypto projects? Ang kakaiba po sa diskarte ni Pi ay hindi po sila basta-basta nag-i-encourage ng trading. Gusto po nilang i-educate ang mga pioneers na mag-focus sa long term. Kaya kahit sa white paper pa lang nila noong 2021 ay nakasaad na ang ganitong reward system ay para sa mga seryosong community members. Kumbaga, hindi po para sa mga short-term gainers or quick profit seekers ang sistema ni Pi. Bagkus ay parang savings bond or time deposit ang dating. Kapag nag-lock ka ng tokens mo ay parang ipinapakita mong buo ang tiwala mo sa kinabukasan ng project. Sunod po nating katanungan ay ano naman ang naging reaksyon ng community sa bagong updates ng Pi app? Ayan, hindi po lahat ay masaya sa mga pagbabagong ito. Ayon po kay Woody Lightyear na isa sa mga kilalang leader ng Pi community ay mukhang puro filler content lamang daw
ang mga recent app updates. Para sa kanya ay mukhang dinadala lang ng PiCore team ang users sa paikot-ikot habang wala pang tunay na malalaking development na kanilang inilalabas. Ang mga minor updates tulad po ng mga interface improvement at dagdag na instructions sa checklist ay hindi raw sapat para sa mga pioneers na matagal nang naghihintay ng mass adoption or market listing. Ngayon ay ano naman ang bagong development sa Pi Wallet? Kahit na marami po ang nadismaya sa app updates, ay may isa namang positibong balita. Kamakailan po ay pumasok na ang TransFi bilang bagong fiat on-ramp sa Pi Wallet. Kasama na ngayon sina Banza, on-ramp money at saka TransFi na nagbibigay ng option para makabili ng Pi gamit ang mga kilalang payment methods gaya po ng credit card, Apple Pay at saka Google Pay. Kahit wala pang open trading sa mga major exchanges, ay isa po itong hakbang patungo sa integration sa real-world finance. Mas pinapadali po nito ang pagpasok ng pera sa ecosystem ni Pi. Ngayon ay totoo ba ang chismis tungkol sa Binance listing? May lumalakas po kasi na chismis tungkol sa posibleng partnership or listing kay Binance. Napansin po ng ilang users na may mga bagong support options para po sa Binance sa Pi Wallet Help section. Bagat wala pang opisyal na announcement mula sa parehong panig, ay sapat na ito para buhayin muli ang pag-asa ng community na baka nga malapit na ang public trading ni Pi. Kapag nangyari ito ay tiyak na magbabago ang ihip ng hangin para sa coin na matagal nang inaabangan. Ngayon ay bilang panghuling katanungan ay gaano po karami ang total supply nitong si Pi. Ang isa pang mahalagang detalye nitong August 1 ay mahigit 19 million na bagong Pi tokens ang ipinasok po sa sirkulasyon. Sa ngayon ay nasa higit 7.76 billion na ang total supply ni Pi. Pero kahit dumami po ang supply ay bumaba pa rin ang presyo ni Pi ng halos 14% at kasalukuyang nasa presyong 0.349 na lamang ang halaga nito. Ang pagbaba po ng presyo ay maaring epekto ng lumalaking supply na hindi po nasusundan ng sapat na demand. Isa itong babala na kailangan ng mas konkretong aksyon mula po sa PiCore team para mapanatili ang tiwala ng mga pioneers. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast dito sa Pilipinas ay malaking bagay po ang bawat galaw ni Pi. Marami po sa atin ang umaasa na isang araw ay kikita tayo mula sa mga naipon nating Pi tokens. Pero dahil po sa patuloy na pagbaba ng mining rate at kawalan pa rin ng konkretong mass adoption ay kailangan natin na maging mas mapanuri. Ang lock-up system naman ay pwede pong maging oportunidad kung tayo ay long-term believer ng project. Pero para po sa mga umaasa sa mabilisang kita ay baka mas mainam munang maghintay hanggang maging malinaw ang takbo ng project. At bilang panghuli, para sa akin ay malinaw na sinusubukan ng PiCore team na panatilihin ang balanse ng ecosystem nila. Gusto nilang i-motivate ang community na manatili sa project habang hindi pa ito fully launch. Ngunit kailangan din nilang magbigay ng mas konkretong timeline or update para hindi po mawalan ng gana ang kanilang mga pioneers. Ang pagbabawas naman po ng mining rate ay isang sinyalis ng maturity, pero kung walang kasamang utility or adoption ay baka masayang lang ang effort ng maraming users. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.